mga nabanggit na suliranin o problema kanina sa edukasyon, kawalan ng trabaho, at sa kalusugan, ano yung rekomendasyon ng sektor ng kabataan para dun sa nabanggit din na programa ng gobyerno para dun sa tatlong nabanggit na suliranin? Unang-una, rekomendasyon ng sektor ng kabataan sa aspeto ng edukasyon na magkaroon, may panawagan na kasi yung mga student and youth groups na magkaroon ng nationally scientific and mass-oriented education. Itong programang ito, basically, nananawagan ito para sa total revamp ng educational system. Ibig sabihin ay pagbabago sa structure at improvement. Kailangan magbigay ang gobyerno ng mataas na budget sa edukasyon, tanggalin ang lahat ng anti-students policies tulad ng tuition fee increase, yung mga redundant subjects sa curriculum na hindi naman kailangan. Kailangan kasi ang mga curriculum ay nakaturol sa pagbibigay ng genuine development para sa bansa. Pwedeng in terms ito ng economic, technological, and social aspect. At huling-huli, gawin yung edukasyon na accessible sa lahat ng antas ng pamumuhay ng kabataang Pilipino. Kesyo mahirap ka o may pera ka, kailangan lahat ay nakakapag-aral. Kailangang maging karapatan yung edukasyon, hindi maging isang privilege o pribilehiyo. Kailangang maging ang pag-aaral ay bukas sa lahat, hindi lamang doon sa kayang magbayad. Doon naman sa usapin ng employment, ang haying solusyon ng sektor ng kabataan ay kailangan magsimulang mag-invest ang gobyerno para sa mga negosyo sa loob ng bansa. Mula dito, magsisimula yung pagkakaroon ng sariling industriya ng bansa, magkakaroon ng pambansang industrialisasyon or national industrialization. Bunga nito, magkakaroon ng trabaho para sa Pilipino. Kailangan rin ipatigil ng gobyerno yung mga foreign domination or foreign intervention. Ito yung mga pagtatayo ng industriya na pumapatay doon sa maliliit na industriya ng mga Pilipino o ng Pilipinas. Ilan sa mga ito ay yung industriya ng pagmimina at saka ng langis. Kailangan ding itigil ng gobyerno yung pagbibigay ng incentives doon sa foreign companies. Kasi imbis na tumulong sila doon sa pagpapaunlad ng basic industries ng Philippines, ng Pilipinas, ay bagkus pang pinapatay nito yung papasimulang o papausbong na negosyo o kapital na mismong Pilipino ang nagmamay-ari. Sa ganung mga paraan, naniniwala ang sektor na kabataan na uunlad yung ekonomiya ng Pilipinas at magpo-provide ito ng trabaho sa mga Pilipino. Ikatlo, doon sa suliranin o problema ng sektor ng kabataan sa aspeto ng kalusugan, suggestion namin, rekomendasyon namin na maglaan ng mas mataas na budget para sa kalusugan, para sa health service. Itigil ang privatize o pagsasapribado noong mga pampublikong ospital. At ganoon na rin yung mga pampublikong health facilities. Nang sa gayon ay tulad ng edukasyon, tulad ng karapatan sa pagtatrabaho, maging bukas sa lahat ng antas ng pamumuhay. Mayaman man o mahirap.